Balik bansa na si Heidelin Diaz matapos masungkit ang silver medal para sa weightlifting sa 2016 Rio Olympics. At engranding pagsalubong ang inihanda para sa kanya hindi lang ng Philippine Sports Commission kundi pati mga kabaro niya sa Philippine Air Force. Para sa detalye makakausap natin si Leah Cruz. Leah! Box, Cheryl, nandito na kami sa NAIA Terminal 3. Kakalapag lang ng aeroplano natin. Kasabay natin to si Heidelin Diaz. And ayun, bumaba na siya sa plane and sinalubong siya ng Air Force. And sinalubong din siya ng mommy at daddy niya na talagang ka-close niya. And first time nila magkita mula May, no? May po nanay, no? Actually, makakausap po natin sila. And Nay, ano po yung feeling na talagang nakita niyo na si Heidelin, siyempre first time after makamit niya yung silver medal? Live po kami sa action. Siyempre, masaya ako. Sobra. So yung pakiramdam mo nung nagdadasal po kayo, yung narinig ko po hindi po kayo nanood live on TV. Ano? Nag-rosary ako. Wala pa na third mystery. And Box, ito nga, first time ni nanay at tatay mag-aeroplano mula sa Zamboanga. So nito nga ni Heidelin. Kamusta po yung flight? Okay, ma. Naghihilo lang ako. Salamat po. Sige, abangan na natin, Box, Cheryl. Abangan na natin si Heidelin. Medyo nagkakagulo nga dito sa airport and nag-stop lang siya para mag-break sa isang kwarto. Pero yun nga, may reunion na sila dito. Si Heidelin kasi ay sobrang close sa kanyang nanay at tatay. And yan lang talaga yung inuulit niya the entire time we were coming home na inaabangan talaga niya yung reunion nila with her mom and her dad. At pagkatapos niyan, Leah, ilang oras lamang mananatili dito sa Maynila or ilang minuto? Hindi ba kayo'y lilipad? Kasama ka ba? Lilipad na patungong Davao sila Heidelin? Several hours. So sa ngayon, mga 6 p.m., mga 3 hours. Nagpalit lang ng damit si Heidelin. As of now, naka-Air Force uniform na siya. Kanina naka-tracksuit ng Philippine team, pero nakapalit na siya. And yun, nagpo-post lang siya for pictures kasama si Nestor Colonia at mga officers ng Air Force ngayon. Anong oras siya inaasahang lilipad sa Davao? Yung huli nating nabalitaan, mga 9:30 po. Pero to be confirmed po yan. Kahit si Heidelin din po, hindi niya po alam yung exact details. Eto, iabot ko na yung telepono kay Heidelin. Teka lang Hi. Cheryl? Hello? Heidelin? Okay, teka lang Alright. No, teka lang. Siliya pa to. Ikot tayo. Hello. Hi, Heidelin. Good evening. Hello po. And Good evening po. welcome back. Live ka ngayon, dito sa... Opo. Live ka sa aksyon. Ito si Cheryl Cosim. Kasama natin si Bok Ed Lingao. Again, congratulations. Anong pakiramdam? Thank you po. Anong pakiramdam? Nandito ka na sa bansa. Bit-bit ang iyong silver medal. Ang dami pong tao, hindi ko pa lang na ganun pala yung, hindi ko po in-expect na ganito yung pag-welcome sa... Hello po! Hello, Kuya Noel! Oh, wow. Sige po, kasi... Sige, mukhang busy siya. Oo, mukhang busy siya eh. Pababayaan muna natin itong moment na to na makaharap ni Heidelin, yung mga sumalubong sa kanya. At katulad ng sabi niya, hindi niya ina-expect na ganun ka-warm ang pag-welcome sa kanya, no? Air Force pala si Heidelin. Oo nga, I just found out now Tapos also. ironically, yung parents niya, first time sumakay sa aeroplano para salbungin siya, di ba? Ang daming first time nila. Ano Leah? ba si Leah? Yes. Box, Cheryl. So, pababa na kami. Yung balita namin dito is magkaka-press con nga kami dito sa NAIA. Marami na kasing photographers na sumalubong mula sa tunnel. So, I don't think in-expect talaga ni Heidelin yung ganitong salubong. In fact, nasukwentuhan kami during the whole plane ride na parang natatakot nga siya. Sabi ko na nga sa kanya na talagang magbabago yung buong buhay niya. And maybe, parang kasasimpleng tao lang siya eh. She's a simple girl, she likes food, she likes cooking, she wants to put up a weightlifting gym, and yan lang talaga yung mga iniisip niya. Yung mga iniisip niya are full flight home was how to reward herself kung anong kakainin niya kasi sobrang tindi nga daw ng diet niya habang nag-training siya.
Bok, ba't nasabi mong natatakot siya na magbabagong buhay niya? Ganon? Ano bang nakikita niya sa hinaharap? Na magbabago yung buhay niya. Kasi syempre ngayon, pagkakaguluhan na siya, lalapitan siya ng mga tao. Syempre ngayon, kilala na siya bilang Olympic silver medalist. So, kilala na siya. And public figure na talaga siya. Kumpara sa dati na Olympic athlete siya, pero hindi pa siya nagkakamedal. So, ngayon, it changes everything. Siguro ito yung isa sa mga bagay na hindi niya rin pinaghandaan. Kasi di ba ang sinasabi nga niya, ay umaasa siya sa bronze pero silver pa ang ibinigay sa kanya. Yes, exactly. So yung goal talaga niya is magka-bronze medal. And yung naging inspirasyon niya doon is gusto lang niya magtayo ng weightlifting gym sa tabi ng bahay nila para sa mga bata sa hometown niya sa Zamboanga. So yan yung naging inspirasyon niya para makamit yung bronze medal. Pero sa mabuting palad, yun na nga, nagka-silver medal sa Olympics. At saka di ba nabanggit din niya doon sa mga unang interview na iniisip niyang magretiro. Ito ba ay nag-sync na ka sa kanya at nag-iba na rin ang isip niya na ipagpapatuloy pa rin niya ang Sa totoo kanyang lang, career? mukhang nag-iiba na yung isip niya. Hindi pa rin siya nagbibitaw ng salita na talagang hindi siya magre-retiro, pero parang pag pinag-iisipan niya. In fact, pinupush rin niya si Nestor Colonia, yung kasama niyang weightlifter dito sa men's division naman, na mag-try ulit sa 2020 Tokyo Olympics. So I think sign ito kung nasan yung mindset niya ngayon. Leah, si Heidelin is with the Air Force, no? Is she a reservist or active duty? Actually, hindi ako sobrang sigurado doon. Pero feeling ko active duty kasi yung narinig ko is sila ng coach niya. Nung nagsa-training sila sa China, muntik na sila mag-AWOL. Well, I asked that kasi the last guy who bagged the silver medal for us, si Onyok Velasco, was a Navy man. Navy, oo. Was a sailor. Ayun. So ngayon, mukhang Air Force naman, no? Kailan kayong Army? Yes, Air Force nga si Heidi din. At Leah, mahaba mo nakasama. Ikaw actually yung naging buddy niya, no? Sa whole trip nitong si Heidelin. Nagkaroon kayo ng medyo mahabang layover sa Dubai. Ano ba And mas mahaba din yung flight. Oo. Kamusta naging bonding nyo? Ano pa ba yung mga na-discover mo sa kanya? Well, na-confirm ko na nga na mahilig talaga sa pagkain itong si Heidelin. Kasi most of the time, yan yung mga hinahanap namin eh. So, pagbaba namin sa isang aeroplano, hanap-hanap ng pagkakainan, nagpapakita siya ng mga pictures mula sa Facebook. Ito, mukhang masarap to. Yung sabi niya sa akin is, yung gusto talaga niya, once in her life, maging chef. So, sinabi ko sa kanya na baka gusto ko magtayo ng restaurant instead of a weightlifting gym. Sabi niya, pinag-isipan din daw niya yan, pero natatakot siya sa business side. Sabi ko, kung pagpipilian siya, kung weightlifting gym o restaurant ang itatayo niya, sasabihin niya, yung sasagutin niya is kailangan weightlifting gym syempre. Pero kung hindi talaga pwedeng ipagsabay. Pero mahilig talaga siya sa pagkain. Gusto niya magtayo ng gourmet pasta restaurant. Exact words ni Heidelin. Cheryl? Oo. Bok, huling tanong mo. Sabi mo kasi mahilig siya sa pagkain. Well, I'm not really familiar with weightlifting, pero di ba most athletes are very, very careful with what they eat. I'm wondering lang about weightlifting. Talaga ba mga weightlifters mahilig sila sa pagkain? Do they normally eat a lot? I imagine that they do, pero kasi you have to take note na ilang buwan din siya nasa special diet para sa Olympics. So, tinanong ko siya kung ano yung mga kinakain niya usually. Sabi niya, kamote, brown rice, red rice, chicken, egg, gulay. So, syempre, nire-reward niya ang sarili niya kaagad after nanalo siya ng silver. And hanggang ngayon na nga, parang mukhang tuloy-tuloy pa rin yung pag-reward. Kasi kahit sa Rio Airport, ice cream talaga yung hinanap niya. Binilihan siya ng ice cream sa Rio Airport. Then, nag-burger siya, nag-fries sa Dubai Airport naman. Bok, Cheryl? Pwede ba akong umabol ng konti? Kasi hindi natin pag-usapan yung kanyang personal life. Siya ba ay may special someone? Wala. Walang special someone. Walang inspirasyon daw. Walang inspirasyon, magulang na lang. Okay, curious lang. Pati yun, nabusisi ni Leah. Oh, tamo, nasagot ni Leah. It was a very long flight.
Oo. So marami silang napag-usapan at ayun, very available pala itong si Heidelin. Okay, maraming salamat Leah Cruz. Babalikan ka namin maya-maya lamang. Tulad na nga ng nasabi ni Leah kanina ay nakabonding nila si Heidelin Diaz sa 4 na oras na layover nito sa Dubai. Ang usapan sumentro sa pagkain at mga plano niya sa kanyang pag-uwi. Nato ang report ni Leah. Burger, ice cream, pizza at adobo. Puro pagkain ang ibinida ni Heidelin Diaz sa kanyang Facebook account matapos makuha ang silver medal sa Rio Olympics. Pati sa layover sa Dubai pauwi ng Pilipinas, pagkain ang kanyang hinahanap at pinag-uusapan. Bumabawi raw siya matapos ang diet ng kamote, brown rice, chicken, egg at gulay para sa training. Wala akong favorite. Halos Lahat favorite, lahat favorite. Pinag-iisipan na rin daw ni Heidelin na mag-aral ng culinary course at magtayo ng restaurant. pangarap ko yun dati. Siyempre, iba din pag, iba maging chef ka or maging iba na kailangan matuto, kailangan experience. Pero malapit pa rin daw sa puso niya ang weightlifting. Kung pagpipilian ka na restaurant, food business, o weightlifting gym, ano yung pipiliin mo? Kailangan isa lang. Ay, hindi pwede sabay. Weightlifting gym. Weightlifting gym. At habang nasa airport, may mga Pilipinong lumapit kay Heidelin para batiin siya at magpa-selfie. Excited na raw si Heidelin na makita ang pamilya na noon pang Mayo niya huling nakasama dahil sa training.